Prangkahin mo sana ako. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. Querida Kabet number 2 mistress relasyon. Terry! Huwag mo akong Terry! Yun tanong ko, sagutin mo! Are you my husband? Ang buhay at karera ni Maricel Soriano ay may tuturing na isa sa mga pinakamatingkad na kwento sa kasaysayan ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, napanatili niya ang reputasyon bilang isang aktres na may pambihirang lalim, disiplina at tapang sa pagganap. Kilala bilang Diamond Star, naging simbolo siya ng husay sa pag-arte, pagiging profesional at kakayahang magpabago-bago ng anyo ayon sa hinihingi ng papel. Mula sa pagiging batang artista hanggang sa pagiging isa sa mga pinakapremyadong aktres ng kanyang henerasyon, ang kanyang landas ay puno ng tagumpay, hamon at mga pagbabagong humubog sa kanyang pagkatao. Isinilang si Maricel Soriano bilang Maria Cecilia Dador Soriano noong 25 ng Pebrero 1965 sa Pasay City. Lumaki siya sa isang pamilyang hindi naman marangya ang kabuhayan, kaya maaga niyang naranasan ang realidad ng pagsusumikap upang makatulong sa pamilya. Ang kanyang ina ang nagsilbing pangunahing gabay sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Sa murang edad, nahasa na ang kanyang talento at disiplina. Hindi naging madali ang kanyang kabataan sapagkat kailangan niyang pagsabay ng pag-aaral at pag-arte. Gayunman, ang ganitong karanasan na nagpatatag sa kanyang loob at naglinang sa kanyang pagpapahalaga sa trabaho. Ang kanyang pagpasok sa industriya ay nagpaugat sa pagkakadiskubre sa kanya ng kilalang producer na si Mother Lily Monteverde ng Regal Films. Bata pa lamang siya nang mapasama sa mga proyektong inilalabas ng naturang kumpanya. Sa ilalim ng Regal, nabigyan siya ng pagkakataong umarte sa mga pelikulang pambata at pampamilya. Dito unti-unting nahuhubog ang kanyang talento. Hindi naglaon, napansin ng publiko ang kanyang likas na kakayahang magpatawa at magpaiyak. Ang kanyang presensya sa kamera ay hindi pilit, may natural na kinang at kumpiyansa siyang taglay. Noong dekada 70 at unang bahagi ng dekada 80, nagsimulang makilala si Maricel bilang bahagi ng youth-oriented na palabas at pelikula. Ang kanyang tambalan kay William Martinez ay naging isa sa mga pinakasikat noong panahong iyon. Maraming kabataan ang humanga sa kanilang chemistry at ang kanilang mga proyekto ay tinangkilik ng masa. Gayunpaman, hindi siya nagpakulong sa imahe ng isang teen star. Maaga niyang ipinakita ang determinasyon na lampasan ang limitasyon ng pagiging love team actress. Ang tunay na pagsikat ni Maricel Soriano bilang seryosong aktres ay nagsimula noong dekada 80 hanggang dekada 90 nang siya'y mabigyan ng mas mabibigat at mas mapanghamong papel. Ang kanyang pagganap sa mga dramang tumatalakay sa kahirapan, pamilya at personal na krisis ay nagpatunay ng kanyang kakayahan. Sa panahong ito, nagsimulang dumagsa ang mga parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Hindi lamang siya tinangkilik na manonood, kinilala rin siya ng mga kritiko bilang isang artistang may lalim at lawak. Taglay kasi niya ang kakaibang kombinasyon ng husay at pagiging totoo. Kapag siya'y umiyak sa eksena, dama ng manonood ang sakit. Kapag siya'y nagbibiro, natural at hindi pilit ang dating. May matatag siyang personalidad. Kilala siya sa pagiging prangka at hindi nagpapanggap. Ang ganitong katangian, bagaman minsan ay nagdudulot ng issue, ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang artistang may paninindigan. Patuloy niyang pinagyaman ng kanyang kakayahan. Hindi siya nasiyahan sa isang uri lamang ng papel. Tinanggap niya mga karakter na may komplikasyon at kahinaan. Ang rurok ng kanyang kasikatan ay maaaring ilugar sa dekada 90. Kung kailan siya ay kinalalang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng bansa. Ang kanyang mga pelikula ay madalas kumita sa takilya at nakakatanggap ng papuri. Sa telebisyon, naging bahagi siya ng mahalagang proyekto sa ABS-CBN kung saan lalo pang lumawak ang kanyang audience. Ang kanyang pangalan ay naging garantiya ng kalidad. Sa panahong ito, halos taon-taon ay may proyekto siyang tumatatak sa isipan ng publiko. Sa personal na buhay, naging bukas si Maricel sa ilang bahagi ng kanyang mga karanasan. Ngunit pinili rin niyang panatilihin ang pribadong aspekto ng kanyang pamilya. Siya ay kinasal kay Edo Manzano noong 1989. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Subalit kalaunan, nauwi rin ito sa hiwalayan ng kanilang relasyon. Sa kabila nito, ipinakita ni Maricel ang kahalagahan ng pagrespeto at maayos na pakikitungo para sa kapakanan ng kanilang anak. Hindi na siya muling nag-asawa matapos ang nasabing relasyon at mas pinili niyang ituon ang oras sa pamilya at karera. Hindi naging ligtas sa kontrobersiya ang kanyang buhay. May mga pagkakataong nabalita ang kanyang pagiging prangka at ang di umunoy pagiging strikto sa set. Ang ilan ay naglarawan sa kanya bilang perfectionist at mahigpit sa kapwa-artista. Gayunpaman, para sa marami, ang ganitong asal ay patuloy ng kanyang mataas na pamantayan sa trabaho. Nagkaroon din ng mga issue kaugnay sa kanyang paglilipat-lipat ng network kabilang ang kanyang pag-ugnay sa GMA Network at matapos ang matagal na pananatili sa ABS-CBN.
Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko, ngunit ipinakita lamang nito ang kanyang kakayahang mag-adjust sa nagbabagong takbo ng industriya. Bukod sa mga isyong profesional, nakaranas din siya ng personal na pagsubok, kabilang ang pagkawala ng mahal sa buhay at mga hamon sa kalusugan. Sa bawat pagsubok, mas naging tahimik at mapagnilay ang kanyang disposisyon. Noong 2024, naging sentro ng pambansang diskurso ang veteranang aktres na si Maricel, matapos maignay ang kanyang pangalan sa isang kontrobersiyang may kinalaman sa di umano'y iligal na droga. Ang usapin ay lumitaw kasunod ng mga dokumentong sinasabing nagmula sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na umano'y naglalaman ng impormasyon hinggil sa ilang personalidad mula sa larangan ng showbiz at politika na pinaghihinalaang sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot mahigit isang dekada nang nakakalipas. Sa pagdinig ng komite ng Senado ukol sa kaayusang pampubliko at mapanganib na droga na pinamumunuan ni Ronald De La Rosa, unang humarap si Soriano upang linawin ang kanyang panig. Kinumpirma ng aktres na siya ay naging may-ari ng isang unit ng kondominium sa Rizal Tower sa Makati, partikular sa Rockwell area na kilala bilang isa sa mga pangunahing distritong pangnegosyo at residential sa bansa. Ayon sa kanya, naipagbili niya ang naturang ari-arian noong 2012. Sa isang mga dokumentong sinasabing tumagas, binanggit ang Unit 4C na nasabing gusali bilang lugar kung saan umano'y madalas gumamit ng iligal na drogang ilang personalidad. Gayunman, sa pagdinig ay nabanggit ang ibang numero ng Unit 46C bilang pagmamay-ari ng aktres. Ipinunto ng senador na ang umano'y Pre-Operation Report at Authority to Operate ng PDEA ay nilabas din noong 2012. Ang parehong taon na sinasabi ni Soriano na naipagbili niya ang naturang unit. Bagaman natatandaan niya ang taon ng pagbebenta, hindi niya matiyak ang eksaktong buwan kung kailan ito naganap. Dahil dito, naging mahalagang usapin sa pagdinig ang pagiging lehitimo at konteksto ng mga dokumentong kumalat. Bukod sa isyu ng kondominium, muling binuhay sa pagdinig ang isang reklamong inihain noong 2011 ng dalawang dating kasambahay ng aktres. Batay sa mga ulat na binanggit sa pagdinig, iniugnay umano ng mga nagreklamo ang kanilang pag-alis sa tirahan ng aktres. Sa paratang ng paggamit ng maring itinanggi ni Soriano ang nasabing alegasyon at iginit na ang tunay na dahilan ng pag-alis ng dalawang kasambahay ay yung umano'y pagnanakaw laban sa kanya. Itinanggi rin niya ang paratang ng pananakit. Ang insidenteng ito ay sumasalamin sa mas malawak na usapin hinggil sa pananagutan ng mga kilalang personalidad at sa papel ng mga ahensya ng pamahalaan sa paghawak ng sensitibong impormasyon. Sa isang lipunang aktibo ng media at mabilis ang pagkalat ng balita, ang paugugnay ng pangalan sa isang kontrobersiya, lalo na kung may kinalaman sa iligal na droga ay may malalim na implikasyon sa reputasyon at karera ng isang individual. Sa kasalukuyan, hindi na siya kasing aktibo tulad ng dati sa paggawa ng pelikula at serye. Isa sa mga dahilan ay ang pagbabago ng takbo ng industriya at ang kanyang personal na pagpili na bawasan ng trabaho. Mas pinahalagahan niya ngayon ang oras para sa sarili at sa pamilya. May mangulat na siya ay mas nakatuon sa mga pribadong gawain at paminsan-minsang pagtanggap ng piling proyekto na tumutugma sa kanyang pamantayan. Ang kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay kinabibilangan ng mas tahimik na pamumuhay, pag-alaga sa pamilya at limitadong partisipasyon sa industriya. Paminsan-minsan ay lumalabas siya sa mga panayam o espesyal na proyekto, ngunit malinaw na hindi na niya hinahangad ang dating kasikatan. Ang kanyang paglayo sa sentro ng atensyon ay maaaring bunga ng pagnanais na magkaroon ng balansing buhay. Malayo sa matinding pressure ng showbiz. Sa kabuuan, ang buhay ni Maricel Soriano ay sumasalamin sa paglalakbay ng isang batang artista na naging institusyon sa larangan ng pag-arte. Mula sa pagkakadiskubre sa kanya ng Regal Films sa kanyang pagsikat bilang teen star hanggang sa pagiging isang premyadong aktres, ipinakita niya ang kahalagahan ng sipag, dedikasyon at integridad. Ang kanyang mga tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng tropeyo kundi sa impluwensyang iniwan niya sa kapwa-artista at manonood. Sa pagtanaw sa kanyang kasaysayan, makikita ang isang babaeng hindi natakot sumubok ng mahihirap na papel at humarap sa personal na hamon. Ang kanyang rurok ng kasikatan ay hindi lamang yugto ng karangyaan, kundi panahon ng patunay ng kanyang kahusayan. Ang mga kontrobersiyang kanyang dinaanan ay nagsilbing paalala na ang pagiging tanyag ay may kaakibat na responsibilidad at pagsusuri ng publiko. Gayunpaman, nanaigang kanyang talento at katatagan.